Hello po mga kapatid, magandang umaga na naman po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, Brother Oji, para mag-share sa inyo ng aking devotion ng salita ng ating Diyos bago tayo mag-umpisa. Samahan niyo po ako at tayo ay mananalangin. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito na naman po kami, Lord. Magpapasalamat sa iyo dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas na malakas ang katawan. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Salamat sa binigay mo na naman pagkakataon sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, salamat din dahil makakapag-aral, makakapagbasa, makakarinig na naman kami ng iyong mga salita, O Diyos. Samahan mo po kami at buksan palagi ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Gabayan mo rin po ako, Lord, turuan palagi, samahan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Thank you, Father God in heaven. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. Kahapon mga kapatid, ay shinare ko sa inyo ang chapter 42 na may pamagat na nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose at ang pangalawa nagbalik ang mga kapatid ni Jose sa Kanaan. Ito yung pagkakataon nga na nangyari na nagkaroon ng tagutom sa napakaraming bansa mga kapatid. 7 taon na kasaganahan at 7 taon na tagutom. Ayon ito sa panaginip ng paraon at ipinaliwanag ito ni Jose. Tapos nga pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Ehipto para bumili ng pagkain at ito'y kanyang nakilala ni Jose. Pero nag-isip siya ng paraan paano niya makikita ang lahat. Kaya pinaalis niya ang iba at pinadala ng pagkain, sinuli pa ang pera at ikinulong ang isang kapatid upang sila'y magbalik. Pagbalik nila sa Kanaan, ay sinabi nila ito ng lahat ang mga nangyari sa kanilang ama na si Jacob. Tapos nalungkot nga si Jacob dahil pinadadala rin ang kanilang bunsong kapatid na si Benjamin. At ito na nga po, dito sa chapter 43 na po tayo mga kapatid at may pamagat itong nagbalik kay Jose ang magkakapatid. Umpisahan na po natin. Sabi sa verse 1, lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkain binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanya, mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kami nga magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami maaring humarap sa gobernador. Sinabi ni Israel, bakit kasi sinabi ninyo mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito. Nagpaliwanag sila, inusisa po mabuti ng ang aming pamilya. Tinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Yun daw ang tanong ng gobernador. Inusisa daw sila. Sumagot po lamang, sinagot po lang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama,
mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami, itataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibabalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo ng lahat ng sisi. Sabi to ni Judah sa kanyang ama na si Israel. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay sabi dito, nakadalawang balik na kami ngayon, sabi niya. Sinabi ni Israel, kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako, ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot, pukyutan, sabi dito, astragalo, ito yung mga dadalhin nila, laudiano, at sabi dito, alposigo, at almedra. Doblihin ninyo ang dalang salapi, sabi ng kanilang ama, sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Di ba nga po, pinalagay ni Jose ang binayad nilang pera. Kaya ito'y pinababalik naman ng kanilang ama. Maaring isang napakalaki lamang iyon o maaaring isang pagkakamali, sabi niya, lamang iyon, isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng may kapangyarihan Diyos o loobin nawa ng makapangyarihan Diyos na kahabagan kayo ng taong iyon upang mabalik sa akin si Simeon, sabi niya, at si Benjamin. Kung hindi man sila maibabalik, hindi na ako sabi dito, handa na ang loob ko kung hindi man daw maibabalik. Biro nyo yung nararamdaman ng kanilang ama na sobrang sakit na una wala si Jose, tapos pinapakuha pa yung bunso, tapos nakakulong pa yung isang anak niya, 'di ba? Na wala namang kasalanan. So, napakatindi noon para sa ating mga magulang, sa ama. Mga kapatid. Sabi dito, nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita nito si Jose, sabi dito, nang makita ni Jose si Benjamin, inutos niya sa aliping namamahala sa kanyang tahanan, isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo. Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at sinama ang magkakapatid. Nung makita niya kagad ang kanyang bunsong kapatid, nakita niya si Benjamin. Sinabi niya kagad sa kanyang alipin, dalhin mo sila sa bahay, kasama ko silang manananghalian, magpatay ka ng hayop at lutuin mo. Yung kasabikan niya, yung pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya, mga kapatid, ganun na lamang. Iba ang puso ni Jose talaga. Mapagmahal siya, mapagpatawad at mapagkumbaba. Natapos sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Dinala sila, siyempre nag-alala sila, natakot. Sabi dito sa loob-loob nila, marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa atin mga sako ng una tayong pumarito. Maaring bigla na lamang tayong dakpin, kunin at ating mga asto at mga asno at tayo'y gawing mga alipin. Yun ang naiisip kagad nila, kung ano-ano na yung kanilang nasa sa isip. Kaya nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami ay nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Sabi ng magkakapatid, heto, sabi niya, heto na po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyan o iyon sa mga sako namin. Sabi ng magkakapatid, talagang alalang-alala sila. Huwag kayong mag-alala, sabi ng alipin. Huwag kayong matakot. Ang Diyos o ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyan. Amen. Napakinggan yung sinabi ng alipin, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala.
Sabi ng alipin, no, huwag kayong mag-alala o matakot. Sabi ganyan, ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una. Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at sinama sa kanila. Sila ay pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga hayop, mga kapatid, mga asno. Pinakain. Pagkatapos inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para sa kaloob kay Jose. Pagdating nito, narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Sabing ganyan. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat. Ayan na yung panaginip nung kabataan pa nila. Nayuyukod ang kanyang mga kapatid. Yun ay, di ba, natatandaan nyo na hindi pinaniwalaan no, nagalit pa nga sa kanya. Sabi dito, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at binigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Yung tanong niya talaga, no, talagang kinakamusta niya. No? Yung sabik na sabik kasi siya sa kanyang pamilya, mga kapatid. Kahit anong ginawa sa kanya, pinagtangka ang patayin, hinulog, at ipinagbili. Pero yung pagmamahal niya, yung puso niya, iba talaga. No? Sabi dito, Ginoo, buhay pa po siya at malakas, tugon nila at sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Yumukod muli silang lahat, mga kapatid. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ang nagtanong, ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak. Sabi niya, pagpalain ka ng Diyos, anak. Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya ay mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya siya ay pumasok sa kanyang silid at doon umiyak, mga kapatid. Hindi na naman niya kinaya. No, yung kanyang pagluha, talagang mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid. At sobra niya itong miss na miss niya ang kanyang mga kapatid. No? Sabik na sabik siya sa kanyang mga kapatid. Lalo na sa kanyang kapatid na bunso at sigurado ko sa kanyang ama rin. Sabi dito, nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Sabi dito, magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahiya nilang magkasalo ang mga Hebreo ng mga ng mga Ehipsyo. Kinahiya nila makasalo sa hapagkainan nitong mga Hebreo. Kaya nakabukod ang mga Ehipsyo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkakaupo ayon sa gulang. Sabi dito, nagkatinginan sila at nagtakang-taka sa gayoy pagkakaayos ng kanilang upo. Idinulot mula sa mesa, o sabi dito, idinulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Sa bunso, 5 beses ang daming binigay, mga kapatid. Masaya silang kumain at nag-inuman. No? Sabi nga, nagkaroon ng bonding ang magkakapatid. Sa haba ng panahon, sa tagal ng pag-iintay ni Jose, na makita niya ang kanyang mga kapatid. Nagsama-sama na naman sila. Sa isang lamesa, nagulat na katinginan ng magkakapatid. Bakit ganun ang pagkakasunod-sunod nila? Siguro ay nagsimula sa panganay hanggang sa bunso, mga kapatid. At nandun sa harapan nila, itong si Jose. Narinig natin, damang-dama ko yung aking pagbabasa, mga kapatid, tungkol sa damdamin ni Jose, kabutihan niya sa kanyang pamilya, kasabikan niya sa kanyang mga kapatid, at yung tunay na pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid. Halos mapaiyak siya. 2 beses na siyang umiyak nung una nung makita niya. At itong pangalawa, pumasok siya sa kanyang silid at doon siya umiyak. At nung napayapa na niya ang kanyang sarili, siya'y naghilamos at muling lumabas at nagpahain nga ng kanilang pagkain. Nakita niyo, mga kapatid, yung tunay na pagmamahal, tunay na pagpapatawad, at tunay
na pagpapakumbaba. Yan palagi ang hinihiling ng ating Diyos para sa atin. Gumawa tayo ng kabutihan. Kahit pa may mga taong nakasakit sa atin, sa ating damdamin, may mga taong nakapagsalita sa atin ng hindi maganda, may nakagawa sa atin ng hindi maganda. O sabihin na natin, may pagkakautang sa atin. Malaki man yan o maliit, nakapagsalita man ng hindi maganda, patawarin po natin sila. Yan ang tinuturo at inuutos natin sa atin ng ating Diyos. Magmahal kahit na sa ating nakaaway. Mahalin natin sila ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, mga kapatid. Magpatawad tayo. Gaano man kalaki ang kanilang mga kasalanan, dapat tayong mapatawad dahil sinabi sa Biblia na kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo mapapatawad. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 43, mga kapatid. Ulitin ko lang ang pamagat, nagbalik kay Jose ang magkakapatid. Bukas ang chapter 44 na may pamagat po ang nawawalang kopa. Ayun po ang pamagat bukas ng aking isi-share sa inyo. Maraming salamat sa ating Diyos, sa ating mga nabasa. Talagang pinapaintindi sa atin ng ating Diyos, pinapatatak sa ating mga puso ang tunay na pag-iibigan, ang tunay na pagpapatawad, at ang tunay ng pagpapakumbaba. Dahil ang ating Diyos ay mapagpatawad at dapat din tayong magpatawad. At ang ating Diyos ay mapagmahal, dapat din tayong magmahalan. Mapagkumbaba din ang ating Diyos, kaya dapat din tayong magpakumbaba. Amen. At muli, salamat sa ating Diyos na buhay. Nandito ang ating Diyos. Nakikinig siya. Kasama natin siya sa ating pag-aaral. Kaya tayo mananalangin. Siguradong sigurado kung maririnig niya tayo. Manalangin po tayo na galing sa ating mga puso. Dahil Diyos po ang ating kausap. Lumagay tayo sa kaayusan. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aming mga nabasa, napakinggan, napag-aralang iyong mga salita. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Nawa Lord, we pray and I pray na maging kagaya kami ni Jose, na ang kanyang puso ay totoo, na totoong nagmamahal, totoong nagpapatawad, at totoong nagpapakumbaba. Salamat Father God, dahil ipagkakaloob mo yan sa amin, sa mga pastors and bishops and leader na naglilingkod sa iyo, sa akin at sa aming lahat, Father God. Magiging mapagmahal kami, mapagpatawad at magpakumbaba dahil yan ang inuutos mo sa lahat ng tao, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Lord, salamat po muli sa iyong mga makapangyarihan salita. Pinaalala mo na naman ang mga bagay na yan na dapat namin itatak, isaisip ang pagmamahal, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Nawayan din ang maitatak sa aming mga presidente sa bawat bansa, mga kasamahan nila sa pamahalaan, pamilya nila, O Lord, sa scientist, doktor, pulis, nurse, sundalo, frontliner, lahat, Lord, I pray, we pray, lahat ng tao, yan ang maramdaman, gawin, maisabuhay at maitatak sa kailaliman ng mga puso namin. Inuulit ko lang, ang pagmamahal, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Salamat Lord sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa lahat ng tao, O Diyos. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Lord, we pray din na tuluyan nang mawala ang virus sa bawat bansa. Sa buong daigdig, Father God, linisin mo na uli ang aming mga bansa at muling makapamuhay ng mas maayos, mas masaya, mas ligtas, mas masagana, at mas tagumpay na pamumuhay, O God, in Jesus' name, upang kami makalabas na muli na maayos, makapagsimba, Father God, lahat magawa na muli namin, pero ng mas maayos na, O God, na naaayon sa iyo, O God. Ipagkaloob mo na po sa amin ang yan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa pakikinig nyo sa aming mga panalangin. Lord, salamat sa kaligtasan na ipinagkakaloob mo sa amin, sa iwas mo sa paglayo mo sa amin sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, Father God. Salamat sa protection, Father God, sa armor of God na ipinagkaloob mo sa amin, sa sandata na iyong mga salita ang daladala namin habang kami
nabubuhay, O Diyos. Salamat, Lord, sa protection sa bawat tahanan namin, sa bawat bahay namin, O God, sa bawat lugar, sa bawat bansa at sa buong daigdig. Salamat po sa protection. Salamat po sa lahat ng biyaya, blessings after blessings na ipinagkakalob mo sa lahat ng tao. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa iyo lamang, Lord, ang pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. At salamat po muli sa ating Diyos. Nagtagumpay na naman ang ating gawain. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Salamat dahil maayos kayo palaging nakikinig ng salita ng ating Diyos. Nawa, sa tuwing tayo mag-aaral ng salita ng ating Diyos, sa aking sharing, sa mga Bible study, maging maayos po tayo, makinig tayo ng maayos. Lagi nating ihanda ang ating puso at ating sarili. Maging maayos po tayo sa mata, sa presensya ng ating Diyos. Salamat po at amen. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Sumaating ang pagpapala ng ating Diyos at ang kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. At salamat po. Salamat po.